Okay. Sa mapagpalang umaga sa ating lahat. At ngayon po, tayo po ay nandito muli sa ating God's Morning. At ngayon po ay araw ng Saturday, October 4, 2025. At muli tayo po idadako dito sa ating daily devotion. At ngayon naman tayo ay dadako sa Matthew 7 verse 8. At ito po ay pamagatan nating faith in motion. No? Bakit nga ba in motion ito? Pananampalatayang ito. Itong asking, seeking, and knocking. No? At sa ating, bago tayo magsimula, tayo po ay sasamahan ng ating partner para sa ating pagbabasa ng talata at pangungunahan po tayo niya sa pananalangin. God's morning mga kapatid. Tayo po ay babasa sa Mateo 7 verse 8. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap at ang bawat humahanap ay makakatagpo at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Tunay nga pong ikaw po ang aming pinapasalamatan sa lahat ng aming mga meron kami sa araw na ito at sa lahat ng meron kami sa buhay namin, Panginoon. Maraming salamat sa pagmamahal na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. At maraming salamat din po sa pagkakataon na muli namin mapag-aaralan ng iyong salita. Tunay nga po, napakadakila ng iyong mga salita na nagiging gabay namin at ito ang nagiging patnubay namin sa aming mga pang-araw-araw na pamumuhay, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Nawa samahan kami ng iyong banal na Espiritu na aming matutunan at mapag-aralan namin. Maunawaan namin maayos. Bigyan niyo po kami ng knowledge at wisdom upang iyong mga salita ay tumimo sa aming mga puso at aming maging sandata sa gawa ng kaaway, Panginoon. Maraming salamat, O Lord, sa biyayang pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin, sa kalusugan at sa kasaganaan, Panginoon. Maraming salamat at ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa panangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Praise God. Again, ito pong ating passage ngayon o scripture natin ay very popular. No? At ito po ay isang sabi nga ay napakahalaga sa buhay natin, lalo na ngayon na tayo ay dumadako sa ang daming unos ng buhay at sabi nga po ay itong talata natin ito ay bahagi po ng isa sa mga diskurso ng ating Panginoong Hesus tungkol sa panalangin, pagtitiwala at kung paano dapat tayo mamuhay ayon sa bawat tagasunod ng ating Panginoon Diyos. Dito po sa Sermon of the Mount ay sabi nga po ay ito ay mula sa chapter 5 hanggang dito sa chapter 7. Yan po natin matatagpuan yan. Sa Sermon of the Mount, yan po yan. Matthew 5 hanggang chapter 5 hanggang 7. Ito po ay naglalaman ng mga pangunahing aral ng ating Panginoong Hesus tungkol sa moralidad, katwiran, at relasyon sa Diyos at sa ating kapwa. Ito po ay itinuturing na sabi nga ng isang pinakamahalagang bahagi ng bagong tipan o ng New Testament. Sa madaling salita, dito po sa ating tinatalakay ngayon mula dito sa Matthew 7:8, ito po ay isang paanyaya ng paglapit natin sa Diyos ng may pananampalataya, pagtitiwala at pagtitiyaga. Ito po ay isang pangako na siya, ang ating Panginoong Hesus, ay laging handang tumugon sa ating mga pangailangan at gabayan tayo sa ating buhay. Ang talatang ito po ay sa Amplified Version. Basahin ko lamang po. Sabi doon ay, for everyone who keeps on asking, receive, and he who keeps on seeking, finds. And to him who keeps on knocking, it will be open.
no? Ibig sabihin po nito, kung patuloy tayo, no, na hihingi, maghahanap o at kakatok, siguradong tatanggap po tayo o makakahanap po tayo ng mga bagay nating hinihingi at maaring pagbuksan po tayo. Sabi nga, it's a promise from Jesus. No, siya mismo ang nangako po nito. At sa ating mga born again Christian, sa ating perspective, no, it's not just about any kind of asking, no. Maaring iniisip ng iba na sige nga, manalangin nga ako, tingnan nga natin kung mangyayari, no. Minsan nagiging sinusubok po natin ang Diyos sa kakayahang parang sabihin na natin ay kaya natin siyang utuin, hindi. Kasi alam po ng Panginoon Diyos kung ano makabubuti sa atin. Kaya nga dito, tunghayan po natin, no? Sabi nga, it's about a personal relationship with Jesus and aligning our heart with His will. Yan po ang plano ng ating Panginoon Diyos, na tayo ay magkaroon ng personal na relasyon, hindi dahil lang sa mga hinihingi natin, no? Tandaan po natin, mas kailangan natin ng Diyos kaysa sa kailangan niya tayo, no? Hindi kasi ibig sabihin natin, sige, gagawin ko yan, pero gawin mo muna ito. Lagi may kondisyon ng tao no? Parang minsan nagmamalaki pa yung tao. Hindi po ganoon ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon Diyos, manumbalik tayo sa original form natin, na tayo ay nakadepende lamang sa Kanya. Kaya nga po, dapat ang paghingi, paghahanap, at pagkatok natin ay guided by the Holy Spirit. No? It's a faith in motion. Yan po yung sinasabi ng ating aral ngayon. No, kasi hindi lang tayo naghihintay. We are actively pursuing God and His promises. No, yan po yun. Ano ba yung mga pangako? Kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia, kung hindi tayo patuloy na nanalig, madali tayo matangay ng agos, madali tayo matangay ng sitwasyon. Okay, tingnan natin ang bahagi nito. Asking, humingi. No, yan ang gustong-gusto natin. To ask God, Lord, bigyan mo ko nito. Lord, kailangan ko nito. Na yan ang asking. This is a prayer. No? Ang asking na tinutukoy natin dito is a prayer. Pero hindi lang basta dasal. It's a heartfelt cry to God, no? Yung taos puso, no? That believing that He hears you. No, kasi ang gusto nga ng Panginoon Diyos, again, is relationship. Kaya ang gusto ng Panginoon, pag tayo ay lumalapit sa Kanya, we ask Him, no? Ay nandoon yung ating heartfelt, no? Heartfelt cry, yung pagsusumamo natin sa ating Panginoon Diyos. Imaginein po natin yung isang maliit na bata, no? Na humihingi ng pagkain sa kanyang tatay o sa kanyang nanay o sa kanyang magulang, no? Alam ng magulang na gutom na ang anak, pero hindi niya ibinibigay ang gusto nito. Bakit? No? Una, gusto ng magulang na turuan ng bata na maghintay at magsalita ng maayos. Kasi 'di ba ngayon ang mga bata parang pag nagtantrums na, no, bigay agad, no? Hindi natin natuturuan ng tunay na asal. Kaya nga po yung mga bata ay nagkakaroon ng hindi tamang pananaw, sa panahon ng mga dating tayo, no, siguro sa ating panahon, no, pag ikaw ay nagganyan, ako talagang sabi nga ay may lagitik ka, no? Ibig sabihin may kaya doon makikita na talagang nagtuturo, no? Kaya nga dito ay talagang tinuturuan tayo una yung ating asal, tamang asal, no? Hindi lahat ng hihingin mo ay para kang bigay agad, no? Parang sabi nga ay kinakailangan ay merong tamang at maayos na paghingi, no? Kaya nga diyan tuturuan tayo, di ba? Parang nanay, tatay, pwede bang bigyan mo ako ng tinapay? No? Pag maayos yung pananalita, okay, sige. Bakit? Kasi pag hindi natin nga naturuan, sabi nga, yan po ay magsisilbi o kaya mga bagay na sabi dyan pa lang makikita na natin kung tama o mali ang ating pagpapalaki sa mga bata. Kalawa, no? Minsan ay mas masustansya ang pagkain na inihahanda ng magulang, no? Kaya nga pag ang isang bata ay humihingi ng candy, mga kung ano nung hindi maganda sa kanya, hindi niya binibigay, no? Kasi po
alam ng magulang kung ano ang tama at hindi. Pero ngayon, no, ang mga magulang, sila na rin po mismo nagtuturo sa anak para maging salbahe sa kanila. Kaya nga nakakalungkot, maraming magulang ngayon na makikita mo na, sabi nga makikita mo yun sa anak walang disiplina. Kaya nga po, isang bagay na katulad ng ating pagtuturo ng ating Panginoon Diyos sa buhay natin, ganun din minsan, no? Kaya nga kung minsan, ang mga bata ngayon, maliliit pa lang, may sakit na. No? Bakit? Kasi nga, hindi nabibigyan ng tamang aksyon o tamang atensyon. No? Kaya nga po, ikatlo, sabi nga, ang paghingi ng bata ay nagpapakita ng tiwala at hindi siya pababayaan ng magulang niya. Tandaan po natin, pag hindi tayo kaagad bumibigay, no, ibig sabihin sa mga magulang ngayon, isang paalala, pagka hindi tayo kaagad bumibigay, ano rin naman yun sa atin yung nalapit. Kaya nga habang bata, turuan natin na kung paano sila matuto magkaroon ng tamang disiplina, tamang pananalita, tamang aksyon. Doon natin makikita at doon natin sila magagabayan. No? Ganon din ang asking, no? Na tinuturo sa atin ng Panginoon sa pananalangin. Kapag patuloy tayong humihingi sa ating Panginoon Diyos, hindi niya tayo pinababayaan. Pero gaya ng magulang, hindi niya ibibigay na ang mga bagay na maaring makasama para sa atin. Kahit kung gusto natin ito. 'Di ba? Minsan may mga bagay tayong gusto pero bakit gano'n? Pinapanalangin naman natin sa Panginoon. Bakit hindi nangyayari? Kasi minsan hindi tama ang karakter natin. Hindi tama ang motibo ng puso natin o maaring ipahamak natin. Kaya nga minsan binibigyan niya tayo ng mas mabuti. Kung ano ang kailangan natin, hindi lang ang gusto natin. Bago tayo magreklamo, tignan muna natin ang mga bagay na meron tayo. Minsan, dito tinuturuan din niya tayo na magtiwala at maghintay sa kanyang timing. Lagi nating tatandaan, ang timing ng Panginoon Diyos, lagi po yung sapat at tapat. Ang paghingi ay hindi parang vending machine. Alam niyo yun, yung vending machine. Mayroong pera, instant lang ang sagot. Hindi po ganon. Ito ay relasyon. Pakikipag-usap sa Diyos ng may paggalang at paniniwala na siya ang nakakaalam ng pinakamabuti. May mga tao na pag dumating ang mga problema, sitwasyon, sinisisi ang Diyos. Katulad ng ating panahon ngayon, yung flood na yan, lindol, no? Dahil sa pag-abuso ng tao. O dahil sa mga leader na ito, na alam na naman natin may mga track record na binubuto pa rin natin. Minsan, pagising ng Diyos, sabi nga ng butihing senador ni Ping Lacson, no? Ito ay maaring divine intervention ng Lord. Yes, I do believe, no? Na itong pangyayari sa atin ay paggising na sa atin para magkaroon tayo at manumbalik ng tamang relasyon sa ating Panginoon Diyos. Dahil ang mga tao ngayon, nasanay na sa instant. Kaya nga ngayon, we suffer because of our wrong moves. Wrong motives. Kaya nga dito, itong asking na ito, kung paano ang bata ay patuloy na lumalapit sa magulang, tayo rin ay dapat keep on asking. Kay God, this is the time para bumalik tayo sa Panginoon na may pag-asa at pagtsatsaga. Hindi pa po nahuhuli ang lahat. Dahil sabi nga ng talata mula po dun sa Matthew 7 verse 11, sabi ng ating Panginoon doon, kung kayo'y makakasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak. Kung kayong masasama. Kung kayo'y masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabuting bagay ang sino mang humihingi sa Kanya. Okay. Sabi doon, basahin ko sa Amplified Version, sabi, if you then evil, ibig sabihin sinful by nature, no? As you know how to give good and advantageous gifts to our children, how much more will your Father who is in heaven, no,
perfect as He is. Give what is good and advantageous to those who keep on asking on Him. Sabi nga, sino pa nga ba? No? Kung tayo nga mga masasamang tao, no, ay hindi magbibigay ng masama para sa ating mga anak, ang Diyos pa kaya? Po yung sinasabi doon. Kaya nga mga kapatid, just keep on asking sa ating Panginoon Diyos dahil hindi siya kailanman magbibigay sa atin ng ikasasama natin. Punta tayo doon sa ikalawa, seeking, yung paghanap. No? This is about diligently searching for God's will and His truth. No? Kaya nga po, tayo nagbabasa ng Biblia, nagme-meditate sa word niya. Ang seeking guidance from other believers, yan po yung ginagawa natin. Imagine natin, you're part of a scavenger hunt, no? Yung mga, sabi nga, treasure, no? Hunter. Where nandun na may hidden treasure na sobrang valuable, no? Pero hindi basta-basta makikita, no? Kailangan nating magbasa ng clues, no? Mag-explore at magtanong sa mga taong may alam, no? Ganon din ang seeking sa spiritual journey natin, no? Sabi nga, may clue sheet tayo. Ano po yun? Yung Bible. Sa buhay natin ito, yan po yung clue sheet natin, yung Bible, no? Hindi natin maintindihan yung sitwasyon natin, hindi natin maintindihan kung ano yung nangyayari sa atin, meron tayong clue sheet. Balik tayo. Kasi minsan pagka meron tayong problema, meron tayong mga sakit, o meron tayong mga ibang circumstances sa buhay, hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Bakit? Kasi nagtatampo tayo sa Lord. Madalas sinasabi natin, Lord, pinabaybayaan mo ako. Minsan, isinusumbat pa natin yung ginawa natin kay Lord. Mali po yun. Dahil ang Bible, ang clue sheet natin, upang maintindihan natin bakit at kung ano ang tama. Ngayon, dito sa ating hearing, no, makikita natin ang daming mga nanlilinlang. No? Ang daming talagang gustong baliin at ilihis ang mga investigasyon. Ilihis ang taong bayan sa tunay na pangyayari. Subalit, ang mga pangyayari, the nature itself, and God itself, pinapakita niya sa atin ano ang nangyayari sa ating bansa. Ang mga kalaminad nito. At kailangan natin bumalik sa Kanya. Sabi nga, nakalulungkot dahil yung mga leader ng bansa natin, wala nang takot. Wala nang Diyos. Dito natin makikita ang pangako at aral ng ating Panginoon Diyos. Hanapin natin, sabi nga, di ba sabi ng Panginoon, Matthew 6 verse 33. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Yan. So, yun po. Hanapin natin. Kalimitan. Ang sagot ng Diyos, hindi lahat obvious. Kailangan nating pag-aralan, ipag-pray, at hanapin natin yung mga tamang verses upang tayo mabigyan ng lakas ng Diyos. Sabi nga, makikita naman natin yan dahil magre-rema yan. There is a rema word of God. Pag ito inatagpuan natin, makikita natin. Mararanasan natin. Ito yun. Ito yung sinasabi ng Panginoon. Ito yung sagot ng Panginoon. Kailangan po natin ng effort at curiosity. Sabi nga, hindi natin mahahanap ang anumang bagay na hinahanap natin. Maging yan ay treasure o mga panalangin natin kung tamad tayo o susuko tayo agad. Ganon din ang paghahanap ng katotohanan at kalooban ng Diyos. Kailangan natin ng disiplina, yun, daily devotion, at curiosity. Ano po yun? Asking questions like, Lord, ano po ang purpose ko? Tandaan natin sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin, there is a purpose ang Lord sa buhay natin. Tandaan po natin, hindi po tayo nag-iisa. Lagi tayo may kasama. Binigyan tayo ng Panginoon Diyos ng comforter. Ano po yan? Yung ating Holy Spirit. Siya po mag-guide sa atin. Doon sa ating nabanggit sa scavenger hunt, may guide na nagtuturo kung saan papunta. Sa Christian life, ang banal na Espiritu ang gumagabay sa atin. Sabi nga sa atin, di ba, ng John 16 verse 13,
Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan galing sa Diyos, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi sa kanyang narinig at ipinahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Yan po yan. Siya ang nagpapaliwanag sa atin. Kaya nga po doon sa pagbabasa natin ng Bible, siya po yung mismong magagabay sa atin at nagtuturo ng tamang direksyon. Maaring may mga distractions na darating at tila para bang mga dead ends. Kaya nga minsan akala natin tama pa ang path natin, pero minsan dead end pala ito. Halimbawa, yung mga pagkakamali at maling desisyon. Pero mga kapatid, ang Diyos ay gumagamit ng mga wrong turns, ay sabihin natin yung mga mali nating desisyon niya para turuan tayo at ibalik sa tamang landas. Minsan sa buhay natin, yan yun. Hindi niya tinatago ang kayamanan. Lagi natin isipin, hindi niya pinagdaramot at hindi ibig sabihin yan, yung mga bagay na nangyayari sa atin, mga masama, sakit, karamdaman, ay para parusahan tayo. Ang Diyos ay gustong-gusto niyang makilala natin siya. Yan po ang purpose ng Panginoon. Kaya nga sabi dito sa Jeremiah 29 verse 13, kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. Yun. Hindi niya ibibigay ang lahat ng sagot ng isang bagsakan. Gusto niyang lumago tayo sa proseso ng paghahanap. Ang treasure na ating ginamit na analogy rito ay mismong ang Diyos din mismo yun. Siya rin ang treasure na dapat nating hanapin. Ang pinakamalaking kayamanan ay hindi lang ang blessing o mga material thing o mga answered prayer niyan, kundi ang Diyos mismo. Sabi nga sa Psalm 105 verse 4, siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Amen. Yan ang key. Kapag hinanap na natin siya, natagpuan natin siya, magkakaroon tayo ng lahat kapayapaan, kasiguraduhan, hope, lahat po ng yan. Kaya nga, habang naghahanap tayo, mas lalo natin siyang nakikilala. Minsan, nakaisipan ng ibang tao, no? Basta mag-pray lang, hindi na kailangang mag-effort. Hindi po totoo yun. Ang pananampalataya ay dapat may kasamang aksyon. Kaya nga sabi sa atin ng James 2:17, di ba? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Yan. Sabi nga, faith without works is dead. No? Kaya nga, kung naghahanap tayo ng trabaho, sabi nga, mag-pray ka at magpadala ng resume. No? Minsan, iniisip natin na magkakaroon tayo ng trabaho na hindi naman pala tayo gumagawa ng resume, biodata, o curriculum vitae. Hindi po mangyayari yun. Kung gusto natin mag-apply ng trabaho, una mong gawin, gawa ka ng resume. Ano pa? Minsan, kung hindi natin nakikita agad si God, wala siya. Sabihin, kung walang tugon yung ating panalangin, Lord, pagalingin mo ako, hindi pa ako gumaling. Lord, tulungan mo ako, hindi pa tumutulong. Nakikita natin, minsan, parang, ay, wala si God. Minsan yung mentality natin na ganyan. Yan po yung gustong alisin ng Diyos sa isipan natin. Hindi kailanman niya tayo iiwan at mali yung ating kaisipan. Dahil ang gusto ng kaaway, madistract tayo. Kaya ang ginagawa ng kaaway sa buhay natin, no, pinapakita. Tinan mo, no, he is accuser. Satan is accuser. Kaya he wants us to distract. No? At yan yung minsan, may mga fake treasure pa nga sa buhay natin. Yan yung pera, fame, trabaho natin.
katatayuan natin sa buhay, yan ay fake treasure. Na kung minsan, nadidistract tayo niyan kasi nga, nakita natin yung ibang maayos yung buhay, wala silang Diyos. They don't believe in God. Kaya nga po, ang patuloy na encouragement sa atin ng ating Panginoon Diyos ay kailangan nating ituon ang ating puso sa Kanya. Balik tayo sa Panginoon, mga kapatid. Mga kapatid, ang paghahanap ay hindi parang Google search. No, yung instant result. No, di ba? Pag nag-Google ka, i-Google mo na lang. Di ba? Pag may problema ka, i-Google mo na lang. No? Pero maganda kung i-Google mo ano yung sagot ng Panginoon Diyos. Paano kung mapagtatagumpayan? Maganda yan. Kung gagamitin mo yung tama. Pero po, ang journey natin ay nagtuturo sa atin na maging dependent tayo sa ating Panginoon Diyos at magtiwala sa Kanyang timing. Yan po ang journey ng isang Kristiyano. Kung paano ang scavenger hunt ay masaya dahil sa thrill ng paghahanap, mas rewarding ang spiritual journey kapag keep on asking tayo na may joy at pag-asa. Sabi sa atin na Isaiah 55 verse 6. Hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan. Manalangin ka sa Kanya habang siya'y malapit pa. Amen. Sabi nga po, darating ang panahon, no, na ang Biblia ay aalisin. Dahil sa pagdating ng Panginoong Jesucristo, no, although sabi nga ng scripture, bago mangyari yon, ay kukunin niya yung mga naniwala. Kaya nga paalala sa mga hindi naniniwala sa ating Panginoon Diyos. Darating ang panahon, hahanapin natin ang Biblia ito. Hahanapin natin ang mga devotion nito, pero hindi na natin matatagpuan. At magsisisi tayo na dapat nag-ask, seek, and knock na rin ako. Kaya nga, itong knocking na ito, dapat patuloy po nating i-practice upang tayo ay patuloy na magsikap sa pag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos. This persistence in prayer and action. Kahit parang walang nangyayari, tuloy pa rin tayo sa paglapit sa Diyos. Isipin mo na may emergency ka at kailangan mong humingi ng tulong sa isang matalik na kaibigan. Pumunta ka sa bahay niya, ating gabi na, at kumatok ka ng kumatok. Kahit tulog na siya o abala, dahil alam mong hindi ka niya pababayaan kasi kaibigan mo siya. Ganon din ang knocking, no? Sa pananalangin. Patuloy na pagtitiwala na bukas na ang puso ng ating Panginoon Diyos sa atin. Doon sa senaryong ito, kapag tayo kumakatok sa ating Panginoon Diyos, alam natin na nandun ang ating Panginoon Diyos, di ba? Kahit walang sagot agad, naniniwala tayo na sa loob nito, nandoon ang iyong kaibigan, nandoon si God, nandoon ang Diyos Ama mo, na nandoon siya. Ganun ang Diyos. Hindi siya nagtatago. Acts 17 verse 27. Ginawa niya iyon upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang paghahanap, siya ay matagpuan nila at ang totoo, hindi naman siya talaga malayo sa bawat isa sa atin. Yan. Yan siya. Ang gusto ng Panginoon, hanapin natin ang kanyang katwiran. Kasi ang daming paraan, no? Ang daming sitwasyon na ang tigas ng ulo natin. Minsan saka lang tayo lalapit sa kanya pag may problema eh. Minsan dinadaan natin, sige, pag-pray mo na lang ako. Pag-pray mo na lang ako, pero pag dumating na sa iyo yung mga blessing, nagkaroon ka ng trabaho, nagkaroon ka ng mga bagay sa personal, hindi mo na kayang ilapit sa Lord. Kasi meron kang kaibigan minsan, o meron kang magulang, kapatid na, sige, pag-pray mo na lang ako, ma. Pag-pray mo na lang ako, bro. Pag-pray mo na lang ako, sis. Hindi po ganun ang asking. Keeps on knocking. Ito po isang
Sabi nga ay hindi man sikreto, pero marami ang hindi nakakaalam. Hindi isang katok lang, kundi determinadong hindi aalis hanggat bukas ang pinto. Minsan, kinakailangan natin ng timing eh. Pero ganun pa man, kung hindi perfecto yung timing natin, no? Minsan sa paningin natin, mali ang oras. Halimbawa, delayed answers. No? Ay, nako. Ganyan yan. Pero para kay God, palaging tamang panahon. Kaya nga pagtuturo niya sa atin, di ba? Katulad nung example natin doon sa isang magulang, no? Meron lahat ng timing. Kaya huwag tayong matakot na magugutom yung anak natin. Kung ang kanyang attitude naman ay mali. No? Huwag nating ituro natin sa kanyang tama habang bata pa. Dahil pagtanda niya, mahihirapan na po tayo dyan. Hindi na natin kayang ituwid yan. Kaya nga, ang Lord lagi siya may tamang timing eh. Ecclesiastes 3 verse 11. Iniaangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao'y binibigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas. Ngunit hindi binibigyan ng pangunawa sa ginawa ng Diyos mula pasimula hanggang sa wakas. Amen. So yan po yun. Kaya nga sa buhay natin, lagi nating ipagkatiwala ang lahat sa Diyos. Dahil siya lang ang nakakaalam ng tamang timing. Merong minsan, sagot agad. Merong minsan, hindi. Pero lagi nating tingnan, tama ba yung attitude natin? O maaring ina-upgrade ng Panginoon Diyos ang ating ugali, ang ating pananaw, kung bakit nadidelay minsan ang ating mga panalangin. Tulad ng kaibigan, doon po sa Luke verse 11 and 8. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung ito'y humihingi ng isda? Okay, yan po yun. Pinapakita po doon na bibigyan ba natin ng ahas yung ating anak kung hihingi ng tinapay? Ng isda, sorry. Di ba hindi? Kaya nga po, kung ang tayo ay persistent sa ating Panginoon Diyos, ito po ay nagre-react sa ating pagtuloy na panalangin. Minsan, ang itinuturo sa atin ng Panginoon, hindi yung paghingi, kundi kung paano tayo makakahanap ng isda. Minsan, hindi para maging dependent lang tayo sa isang tao. Tandaan po natin ang ating Diyos ay hindi nagbubulag-bulagan. Kahit hindi tila siya sumasagot, patuloy po tayong naririnig ng ating Panginoon Diyos. Sabi nga, bawat detalye ng buhay natin, iniisip natin, alam niyo, maihahayag yan sa atin ng Panginoon pagdating ng panahon. Lahat ng ating iniisip, lahat ng motibo na meron tayo, ihahayag yan sa atin ng Panginoon Diyos. Walang lihim sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga kahit hindi siya sumasagot, naririnig tayo niya. Sabi nga sa atin sa 1 John 5 verse 14. Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naayon sa Kanyang kalooban. Amen. So yan po yan. Ang pagbukas ng pinto ay nakadepende sa kanyang karunungan, hindi sa ating kakulitan. Ulitin ko po, ang pagbubukas ng pinto ay nakadepende sa karunungan ng Diyos, hindi sa ating kakulitan. Ang bukas sa pinto ay pagiging para sa ating kabutihan. Minsan, baka merong danger o kapahamakan kung yan ay ibibigay ng Panginoon Diyos sa iyo. Halimbawa, maling oportunidad o mas magandang biyaya sa loob nito. Tandaan natin, hindi kailanman magpaplano ang Diyos para sa ating ikasasama.
lahat ng bagay na nangyayari sa atin ay para sa ikabubuti natin. Kaya kung minsan, hindi natin nakukuha ang ilang bagay, no? Dahil yan sa gusto ng Panginoon Diyos na hindi tayo mapahama. Alam naman natin yung Jeremiah 29 verse 11, di ba? At marami po ang merong paborito ang Bible verse na yan. Pero tutunghayan po ulit natin. Sapagkat batid kong lubos ang plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong nagdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Amen. So, common misconception sa ating mga misunderstanding natin, no? Kapag hindi agad binuksan, no, wala si God, no? Hindi tayo sinasamahan ng Panginoon Diyos. Mali po. Ang Diyos ay hindi ATM, katulad ng nasabi natin na una. O maaring hindi rin siya yung delivery rider. No? Minsan, hinahanda niya tayo o ang sitwasyon natin bago magbukas. Maaring hindi pa ready ang sitwasyon. Maaring hindi pa ready. Dahil lagi nating tatandaan, lagi siya may purpose. Ang purpose niya ay makita ng mundong ito ang kanyang kabutihan. At ang gagamitin niya ay tayo. Minsan, iniisip din natin, basta't kumakatok ka lang ng malakas, mapipilitan siya. No? Dapat, pagkatok natin, yung talagang dagundong. Hindi po ganun yun. O kaya, intensive. Yung talagang pipilitin mo maging emotional ka. No? Yung sisigaw ka, talagang hindi po ganun yun. No? Kasi even kahit na maliit na tinig, alam ng Panginoon Diyos. Alam ng Panginoon Diyos kung totoo o hindi. Hindi natin siya madadala doon sa pagkatok na sobrang lakas o yung pagsigaw. Hindi. Hindi ganoon ang Diyos. Dahil ang Diyos in order po siya. Hindi po siya pwedeng mapilitan lang. Dahil gagawin niya sa kanyang panahon. Although he make way, no? Pwede siyang gumawa ng daan, pero hindi dahil sa ating sariling kapakinabangan, kundi dahil sa kanyang plano, his will. Sabi nga, di ba, sa 1 Corinthians 14 verse 33. Sapagkat ang Diyos ay di nalulugod sa kaguluhan dahil siya ang Diyos ng kaayusan at kapayapaan, gaya ng dapat mangyari sa lahat ng iglesia ng mga hinirang ng Diyos. Amen. He is God in order. Kaya nga lahat na nangyayari sa buhay ng bawat mananampalataya, meron niyang kinalaman. Maaaring may gusto siyang baguhin sa isang tao. Kaya nangyayari. Ang kanyang yes o wait ay laging may purpose. Kaya nga mga kapatid, ang pagkatok ay hindi parang nagte-text na sinsong, walang reply. Hindi po ganun. Ito ay relasyon ng pagtitiwala na alam mong may nakikinig at may plano ang Diyos sa buhay natin. Kung paano ang kaibigan mo ay bubukas para sa iyo dahil mahalaga ka, masigit na bubukas ang Panginoon Diyos, ang pintuan ng ating Panginoon Diyos kapag handa ka na at handa sa kanyang inihanda. Kaya nga lahat na nangyayari sa atin, meron niyang kadahilanan ng Panginoon Diyos. Hindi dahil sa sarili nating kapakinabangan, kundi dahil sa will ng Lord, dahil sa kanyang plano. May plano siya. Hindi para tayo mapahamak, kundi para baguhin tayo minsan sa mga maling kaisipan natin, attitude natin. Kaya nga dito sabi ng talata natin, di ba? Dito sa Matthew 7 verse 7-8. Kumatok kayo at kayo pagbubuksan sapagkat ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Excuse me po. Keep on knocking. Hindi para pilitin si God. No? Kasi minsan, yan po yung ginagawa natin. Lord, sige na, gawin mo na ito. Di ba? Kaya nga minsan, patuloy nating idinadalangin, no? Panalangin natin. No? Yes, tama rin. Nalagi rin nating isama. Pero sabi nga, napakinggan na yan ng Panginoon Diyos. Ang ating panalangin, kahit na araw-araw natin yung ipinapanalangin, hindi ibig sabihin nun pangungulit, kundi pagtitiwala sa Panginoon Diyos. Minsan kasi,
Lord, araw-araw ka naman namin pinapanalangin, lagi araw-araw ko naman pinapanalangin ito. Bakit hindi po nangyayari ito? Hindi po ganun dapat ang attitude natin. Dapat ang attitude natin, Lord, ano kaya ang plano mo? Ano yung dapat kong baguhin? Ano yung dapat kong alisin sa buhay ko? Paano ba ako magkakaroon ng kapayapaan sa gitna ng aking pagdurusa? Dahil tandaan natin, napakinggan na yan ng Panginoon Diyos at maaaring tumugon siya anytime, any moment. Pero may gusto siyang baguhin sa ating pag-uugali. Kaya nga Diyos, hindi natin siya kayang pilitin. Kasi minsan may gusto siyang baguhin sa atin. Kaya kinakailangan, hanapin natin siya. Itong ating paksa ngayon na faith in motion, asking, seeking, and knocking, ay napakahalaga sa buhay natin. Bakit? Una, it encourages persistent prayer. Hindi tayo dapat sumuko sa pagdarasal. God wants us to come to Him always. Yan ang gusto ng Panginoon Diyos. Magkaroon tayo ng tamang relasyon sa Kanya. Pag-aaral natin ng Biblia, pag-attend natin ng mga Bible study, tanong, meron ka bang ina-attend na Bible study ngayon? O napakagaling mo na? Kaya hindi ka na umaattend ng Bible study. Alam mo na ang lahat ng sinasabi. Minsan, ang lakas ng loob natin na humingi sa Diyos. Pero, hindi naman natin nauunawaan kung ano hinihingi natin. Dahil hindi tayo ready, hindi handa ang paglalagyan. Dahil ang gusto ng Panginoon Diyos, bago niya ibigay sa iyo, handa ka nang hindi ka matalisod, kundi maging pagpapala ka sa iba. Kalawa, it deepens our relationship with God. As we seek Him, we get to know Him more. Sa patuloy nating paghahanap sa Kanya, pagsasaliksik sa Kanya, doon natin talaga siya nakikilala. Kaya nga napakahalaga na sa buhay natin ito, hindi tayo nawawala doon sa Bible study, pagbabasa ng Biblia, pananalangin. Kasi doon natin siya makikilala. Kaya kung wala kang Bible study ngayon, maghanap ka o gumawa ka. Mas makakatulong sa iyo ang presensya ng Diyos kaysa magreklamo ka. Hindi ka lalago sa patuloy na pagrereklamo mo. You need to seek Him. Katlo, it aligns us with God's will. Kapag tayo ay patuloy na nananalangin, o sinasabi natin, paulit-ulit natin sinasabi ito, nagba-Bible study, ma-align yung God's will sa buhay natin. The more we seek Him, the more we understand what He wants for our lives. Ikatlo ba tayo? Ika-apat, strengthens our faith. No? Ito po ay magbibigay ng kalakasan sa pananampalataya natin. Seeing God answer our prayers strengthens our trust in Him. Kaya kung makikita natin doon sa ating bawat pananalangin, kung tayo lagi nagbababad sa Kanya, no? Makikita natin yung kasagutan. Ay, kaya pala ganito ang ginagawa ng Panginoon Diyos. Ganito pala yun. Lumalakas tayo. At sa ikauli, diyan natin nakikita yung transformation. It transforms us. Ang buhay ng isang Kristiyano ay hindi sa anoong yaman na meron siya, kundi kung paano siya binago ng Diyos na may pananampalataya, pag-ibig, kapayapaan, at bunga ng Espiritu sa kanyang buhay. And that is the transformation. The journey of asking, seeking, and knocking changes us from inside and out. Sa ating kalooban at sa kung ano yung ating ginagawa. Kaya nga mga kapatid, dyan po ako magtatapos dito sa ating Faith in Motion
Sabi nga, it's not just about getting what we want. Hindi sa kung ano lang yung dapat natin makuha, but about becoming more like Christ and fulfilling His purpose for our lives. Paano natin makikilala ang Diyos? At paano natin magagampanan ang purpose ng ating Panginoon Diyos sa ating buhay? It's about actively engaging with God. No? Paano tayo mag-engage sa ating Panginoon Diyos? Paano natin, kung paano tayo mag-interact sa ating Panginoon Diyos? Trusting His promises and persevering in faith. Knowing na ang ating Panginoon Diyos ay hindi tayo bibiguin. Kaya nga mga kapatid, keep asking, keep seeking, and keep knocking sa ating Panginoon Diyos. Patuloy tayong maghanap. Patuloy tayong humingi at patuloy tayong kumatok sa ating Panginoon Diyos. Yan po kung magtatapos mga kapatid. At ngayon naman dadako tayo sa ating sa Wednesday's Reflection. God's Morning. Muli mga kapatid. Dito po sa ating napag-aralan ngayon, na talatang ito ay nagpapaalala sa atin na walang sawang paglapit sa ating Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Kung tayo ay patuloy na humihingi, naghahanap at kumakatok, ipinapangako niya na tayo ay tatanggap, makakatagpo at pagbubuksan. Hindi ito nangangahulugan na makukuha natin ang lahat ng ating gusto. Ngunit ang Diyos ay tumutugon sa ating pangangailangan at sa kanyang perpektong panahon. Yung pong ating mga napag-aralan na dito sa ay maging encourage po natin ang ating sarili na tayo ay palagi tayong manalangin, humingi, palagi tayo ng patnubay sa ating Panginoon sa ating mga gagawin at tayo po ay kanyang sasamahan. Lagi po natin i-align ang ating mga ginagawa sa will ng ating Panginoon at panatilihin din po natin na ang ating faith sa Kanya ay naandoon habang inaantay natin yung tugon sa ating pagkatok. Hindi po dapat tayo nawawala sa align ng Panginoon, naka-align yung buhay natin sa Panginoon sapagkat doon po natin makikita yung transformation natin. Kung tayo po ay patuloy na mananahan sa presensya ng Panginoon, gaya po ng sabi kanina, yung pag-attend sa mga Bible study, fellowship, malaking tulong po ito para sa atin habang tayo ay nag-aantay sa tugon ng ating Panginoon. Hindi po lahat ng gusto natin ay ibibigay agad ng Panginoon. Ang gusto po ng Panginoon ay maging maayos muna ang puso natin, maging maayos ang pagtingin natin sa mundo. Ang nakikita natin sa sa kapwa natin ay ang ating Panginoon at hindi yung sarili lamang natin. Kasi kung sarili lamang po ang nakikita natin, nagiging selfish tayo, ang nananahan po sa atin ay ang kasamaan, hindi po ang kabutihan ng ating Panginoon. Kaya po, dito po ipinapakita din po sa atin na sa tamang panahon, ibibigay ng Panginoon ang hinihiling ng ating puso. Kailangan lang po muna natin baguhin ang puso natin at i-align ito sa Panginoon. So, lamang po. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayong lahat. God bless po. Amen. So, dadako naman tayo sa ating mga kapatid online. Tayo po ay pinangunahan ng ating kapatid mula po sa Villa Escudero. No? Kasama po natin si Nay Winnie Patual. No? Yan, kasama po natin. At sinundan po yan ni Atinela Noloso. No? Ang mula dito ulit sa San Pablo. At yan, siyempre, sinukundahan at sumunod po ay si Nay Winnie, Pastora Pe. No? Pastora Pe Artillaga. Yan, kasama po natin ang Andal Artillaga family. Yan. At kasama rin natin, yan, siyempre, ang Azucena Tanyo family, si Ate Carmeline Tanyo. Mula dito sa Concepcion, yan, San Pablo City, yan, kasama natin ang pamilya Tanyo at Azucena, yan. At kasama rin natin
si Caroline, no, aking kapatid, yan, si Caroline Mercado sa Santa Rosa, Laguna. Yan, prayer request ni Irene Arteliaga. Yan. Yan. Ito. Pray. Yan, at sinundan din po na sa bayan ng Liliw, mula po sa Arocena family, si Nanay Edna Arocena. Yan. Aba, at syempre kasama rin pala natin ang aking pinsan, no? My cousin from Boston. Yan. Si Kuya Ayn. Hi, Kuya. Good morning dito. Parang gabi ata dyan, kung di ako nagkakamali. Yan. Sa Boston. Okay. At kasama rin natin, syempre, si Kuya George Pios from Bacolod City. Yan, Kuya George. At yan, si Ate Tina, ang birthday girl, no? Wala siya kahapon dahil birthday niya. Ngayon, nandito siya. Yan, si Ate Tina Capadosa. Yan, ang ex-girlfriend ng aking partner, si Architect Arnel. Yan. At ngayon ay wife na niya kaya ex-girlfriend. Okay? So, yan. Sabi dito, good evening. So, evening sa kila Kuya Ayn dyan sa Boston. Good evening dyan sa iyo. Good evening, Kuya Ayn. Yan. Kasama rin natin from Dubai, no? Ay si Ate Maria Bonalos. Yan. Okay. Happy birthday. Birthday pala ni Ate Lisel. Dalangin. Happy birthday, Ate Lisel. Okay. Palain ka ng Panginoon Diyos. Yan. Salamat. Okay. Okay. Siyempre kasama rin natin ang ating kapatid sa Pampanga. Yan, si Ate Cindy Mercado. Yan. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. That's all mga kapatid. At dahil yan, happy weekend sa ating lahat. At enjoy natin, no? Sa announcement lang, no? Mamaya po ay meron pong practice sa church at 3 p.m, no? At sa lahat po na magpa-participate sa ating anniversary, no, malapit na po, October 12, no? Ay kailangan po nandun tayo mamaya sa church para sa ating paghahanda sa ating nalalapit na anibersaryo, no? Ayan, yun po, mamayang 3:00 ng hapon. Yan. Purihin ang Diyos, no? At anniversary is October 12, no? Malapit na. So, tayo po ay inaanyayahan po natin ang lahat, no? Well, ano po, you are invited. No? Hindi na kailangan ng invitation na card, no? Kung ano pong availability natin, yan po, tayo po ay makidalo sa pagpupuri para sa ating Panginoon Diyos para sa anniversary yung ito. At dyan po tayo magtatapos mga kapatid, at tayo po ay manalangin. O manaming Diyos na makapangyarihan, Lord, salamat Panginoon sa muli mong pagbubukas, O Lord, ng aral na ito. Mula po dito sa Matthew 7 verse 8 na pinamagatang faith in motion, asking, seeking, and knocking. Lord, patuloy kaming nagpapasalamat sa lahat ng ito. At naniniwala kami, Panginoon, na sa pamamagitan ng paggabay ng iyong banal na Espiritu ay kami po ay ginabayan niyo upang ang mensaheng ito ay aming mapakinggan, Lord. At dalangin namin, Panginoon, ito ay magbigay sa amin, Panginoon, ng aral, O Lord, at tumatak ito sa aming puso at isipan upang maging gabay at kalakasan namin sa aming buhay. Patuloy din namin dinadalangin, Panginoon, ang mga kapatid namin na may karamdaman, O Lord, patuloy na kalakasan, O Lord, especially, Panginoon, kay Kuya Chris, O Lord, na ngayon po ay nasa ICM yun na po, Panginoon. Patuloy na idinadalangin namin ang patuloy na recovery niya, Panginoon. At ganun din ang pangangailangan ng buong pamilya. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ay mabuti at sa lahat ng aming mga kapatid na ngayon, Panginoon, ay nakikinig, Lord. Sino man may karamdaman, Panginoon, kami po ay nagtitiwala sa iyo. Sa iyong pangalan, sa iyong latay, Panginoon, kami, Panginoon, ay binagaling mo na. Salamat, Panginoon.
At patuloy na idinadalangin din namin ang iyong pag-iingat sa bawat paglalakbay ng bawat isa. Saan man lugar kami naroon, Panginoon. Saan masulok ng mundong ito, Panginoon, idinadalangin namin sa bawat nakikinig, O Lord, ay patnubayan mo po ng kaligtasan, O Lord, at gabay, O Lord. At patuloy na idinadalangin din namin ang aming kapatid na ngayon po ay may kaarawan si Ate Lisel. Dalangin, O Lord. Patuloy namin dinadalangin ang kanyang buhay, na patuloy niyo po siyang patnubayan, ingatan, at patuloy na pagpalain, at patuloy na lumago ang kanyang pananampalataya sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na gabay at sa iyong patuloy, Panginoon, na pagkakaloob ng kalakasan. Sa lahat ng ito, ikaw po ang aming pinupuri at pinasasalamatan. In this our pray, in Jesus' name. Amen and amen. Mga kapatid, tayo po ay dadako na. Let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has died. Christ is risen. Christ has risen. Christ will come again. Christ will come again. And together, we we are for Christ. Again, God's morning, everyone. Sa iyong harapan, lakas ko.